Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito, latest news ito sa ating bansa. Nung nakita natin ito, naandoon tayo sa vlogger influencer na mahusay po, si Kakopi. No? Nandun din po ako, nagagala ako tuwing umaga dito kasi gabi sa atin, no? Sinusubaybayan ko po 'yan, no? Si Kakopi, sino pa ba? Si Ali Bugha, napanood ko po kanina, at inyong iba pang mga pro-government vloggers. Hindi ko po na sinusubaybayan yung mga Duterte despicable supporter na vloggers, no? Influencer. Mga dutain na yung mga yun. Mapanira sa inyong isipan, mapanira sa gobyerno. So, doon po sa vlog kanina ni Kakopi, shout out si Kakopi, hindi ako kilala niyan pero sina-shout out ko siya. Hindi niya nga ako sina-shout out sa vlog niya pero siya nasa shout out dito. Hindi rin naman ako clout chaser kasi mas marami ang subscriber niyan. Pinanonood lang natin. Supporter din tayo, no? Hindi tulad ng ibang vlogger influencer, wala silang pakialam sa inyo. Lalo na pag malalaking channel na, wala na yan. Sino ba kayo? Parang at nakita rin natin doon, mga kababayan, yung mga followers, subscribers din natin dito sa Simply Talkies, no? Isingit ko lang bago ko sabihin yung breaking news. Nakita ko doon si RN 2 cents, si Miyu, si Red, na panay din ang kape. Ako po, napabili ng kape. Walang gana kasi yang si Kakopi. Nakailang tasa ba ng kape yan? ilan ba yung topic niya? 5 topic siguro, Kakopi. 5 tasa rin ng kape ang naubos mo bawat topic. Ako po, ito kape. Yung dyan sa coffee shop dyan, 316. Hindi po yung kay Cobolo yun Kape Americano with 2 shots of creamer. Ayan. Nilibre po ako nung anak ko bago daw siya pumunta ng school. Biro nyo, middle school lang nagkakape. Mga privilege yung mga bata. Bayad siya. Gamit niya. Apple Pay niya. Bala siya. Ponduhan ng nanay niya. So, ito po, no, bago tayo magpatuloy, no, shout out muna at pasasalamat sa lahat ng ating members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Ganun din po sa mga nagbi-video replay. At maraming salamat po sa lahat ng ating regulars dyan sa ating video premiere. Nandyan po si Marie Chris Hernandez, taga North Carolina. Si Elora, kasama ang kanyang Mr. Left and Right. Si Ai Chang, si Miyu, si Red, si RN Tusen, si Mighty Baisa, si Rebecca Lagmay, Twiller Wilfred, si Maritel T, Priscilla Acepcion, Danny Reynado, Samdi, Lulu, si Lulu, laking pahinga na niyan, si Mami B, at si Car Clea, no? So, eto po, mga kababayan, sa wakas, no? Nowhere to hide, nowhere to run, but there's a lot of money from this guy. Bruhin nyo, fugitive ang daming kwarta at malalaman nyo ano ang ginagawa niya nung nahuli siya. Yan po ay walang iba, kundi tignan nyo ito, si former representative ng 2nd District Negros Oriental ba yun? No? At isa sa mga suspect di umano sa pagpaslang kay Governor Roel Digamo, sumalangit na ang kaluluwa, na walang iba kundi si Arnulfo Teves Jr. Sa wakas, nasikbat po siya. Pero, hindi na siya makalabas ng Timor-Leste. Sa Timor-Leste po siya no? Nahuli. No? Pero background natin, bakit di siya makalabas ng Timor-Leste, mga kababayan? No? Kala niya kasi yung batas ababdalo siya Kaya niyang saklawan yung batas parang si Kibuloy, parang si Bantag, isa-isa na, no? Mamaya yan. They will all fall down. Eto po kasi, no? Kaya wala siya, di siya makalabas ng Timor-Leste. Bakit? Yung February 9, 2024 na balita sa Philstar Global,
DFA o yung Department of Foreign Affairs ordered to cancel expelled Solon Arnie Tevez passport. May inorderan na po. May nagsabi po sa DFA na i-cancel nyo na ang passport niyan. So pag cancel na ang passport mo, saan ka pa pupunta? Hindi ka makatravel. No, lalo na yung sa eroplano, yung dadang ka sa airport. Sa port naman, hindi ko alam kung anong ginagamit sa port, yung mga seaports, no? O land port. O yari ka. May mga land port na naghahanap na sa border check o dokumento. Yay. A Manila court ordered the immediate, mabilisan, suspension of the passport of expelled lawmaker Arnulfo Tevez Jr. In a resolution dated February 8, Manila Regional Trial Court, Branch 51, ordered the DFA to cancel Tevez passport, citing the former lawmaker's designation by the Anti-Terrorism Council, which serves as grounds for the revocation of his documents. So, kasi napabilang siya, nilagay po siya sa Anti-Terrorism Council. Kasi nga, naalala nyo nung inimbestigahan yung compounds nila, yung lugar nila, ang daming baril at kwarta. O, ayan. Ito po lang po yung sabi dito. Wherefore, in view of the foregoing, the Secretary of the Department of Foreign Affairs is ordered to cancel the passport of Arnulfo A. Tevez Jr. Wala ang passport. Sorry ka. O, ayan po ha. At least may binabackground natin. Okay? Next, eto po, sa ulat ng Inquirer. Ano lang natin, February 28, 2024. O, ilang linggo to lang to. Almost 1 month. Nagalit ang DOJ na. Cancelled na ang passport mo. Sabi ulit ng DOJ, Tevez on Interpol Red Notice, target of global manhunt. Ayan, inilagay na po talaga siya sa red notice, hindi na blue. Talagang matindi na ito. Talagang this is a fugitive of justice, immediate capture needed. Ang Interpol po, pinuntahan ko po yung website. No? Kayo, gusto nyong puntahan, interpol.int. Ang tindi ng nito, hindi siya .com, .gov, international kasi, no? Hinanap ko, no? Yung country na Timor-Leste kung member siya ng Interpol. Ang Interpol, they have 196 members. Together, they create a truly global network of police. Tinignan ko. Philippines, kasama. Punta ako ng T as Timor-Leste. Ayun, Timor-Leste, nandyan. So therefore, tatalima ang Timor-Leste kasi member state siya. Ang tanong, bakit Tokis nung nandun sa Timor-Leste na videohan pa nung sumalubong siya kay Pacquiao, di ba naimbitahan si Senator Pacquiao dati nung Prime Minister ng Timor-Leste, nakaldag pa nga si si Tevez. Kala niya sasaklolowan siya ni Manny Pacquiao. Alam naman ni Manny Pacquiao, fugitive ka, mahirap ma-associate sa'yo. Kung napicturean siya, nakatabi niya si Pacquiao, ano na ngayon si Pacquiao sasabihin, di ba sa picture, mga shotgun photo, napag-ano ka na yung bang nahuhusgahan ka na sa picture pa lang di ba? Ayan pinatotohanan natin. Ang Timor-Leste, member state ng Interpol, no? Bakit hindi nahuli pa si Tevez nung nakita siya kay Pacquiao? Wala pa naman pong order Hindi pa siya nailalagay sa Interpol. Tinatrabaho pa, due process. Di ba? Ngayon, mga kababayan, nung nailagay siya dyan sa red notice ayan Justice Secretary Remulla on Wednesday confirmed that Tevez is already included in Interpol's red notice system. An Interpol red notice is a global alert to locate and provisionally detain a person awaiting extradition or similar legal action based on a valid
arrest warrant from the requesting countries. O, ayan. Ha? So, i-detain siya at mag-aantay siya ng extradition. No? Kung meron ng valid arrest warrant doon sa country na nagre-request. Tayo ang requesting country. May valid warrant of arrest naman siya. So, therefore, kailangan na lang nating kausapin ang Timor-Leste. Kasi po, nung sinisearch ko yung extradition natin sa Timor-Leste, ang Timor-Leste walang extradition treaty except doon sa mga Portuguese-speaking countries. Maski natignan nyo pa. Sinearch ko yan, ginogol ko yan. O ayan o. While Timor-Leste does not allow the extradition of criminals on political grounds, it is a party to the extradition convention among Portuguese-speaking countries. So ito yan, hindi po ako makakapagsabi sa inyo kung i-extradite nila si Tebes sa ating bansa, base na rin siguro sa ng Interpol, no? Bahala po sila diyan. Bahala po ang ating pamahalaan at ang pamahalaan ng Timor-Leste. Paano po nila i-extradite si Tebes? Kasi sabi dito, they don't allow extradition of criminals on political grounds. So yung bang krimen ni Tebes sa atin political, mukha naman pong hindi sa aking opinion. Murder yun eh. Itama nyo ako kung mali ako, no? So hindi po makapagbigay sa inyo kung anong gagawin dito ng gobyerno ng Timor-Leste. Binibigyan ko lang kayo ng katotohanan na sinasabi dito. Ayun lang sa member state lang sila ng Portuguese-speaking countries. Wala po sila yung domestic law about other non-Portuguese-speaking countries. So, bahala na po ang ating gobyerno at ang gobyerno nila, paano nila yan gagawin na maiuwi, ma-extradite sa ating bansa si Tebes na fugitive on the run. Okay? So yan. Hirap pala nito, no? Biruin mo yan. Okay, now, ito na ang litis. Ang litis na balita sa Inquirer pa din. Ito lang yan, no? 10:48 PM sa ating bansa, March 21. No? DOJ confirms Tebes arrest in East Timor. Sa akin pong opinion, ang sumilo dito, malamang Interpol. Kasi, biruin nyo, kung yung pulis yan ng East Timor-Leste, hindi siya hulihin eh. Diba? Kasi nga wala silang extradition treaty kasi we are non-Portuguese-speaking countries. Ang humuli dyan, Interpol. Kasi member ang Timor-Leste, kailangan nilang tumalima dyan. Member kayo ng Interpol. The Interpol Police, the International Police is the one who gonna catch this guy. Natiktikan siya. Buti nga sa kanya. Kasi kung pulis ng Timor-Leste yan, yung mismong pulis lang ng Timor-Leste, matagal na nilang nahuli yan. Kasi pumunta pa yata yung presidente ba? O Prime Minister ng Timor-Leste sa atin eh. May bilateral ties nga tayo sa kanila eh. Balak pa nga pumasok ng Timor-Leste sa Southeast, yung sa ASEAN? Correct me if I'm wrong yun. Kasi kung gagawin talaga nila na hulihin si Tebes for yung bilateral ties natin, yung pagiging magkaibigan natin, matagal na nilang in-extradite si Tebes. Hindi na siya may papasok sa anti-terror. O money laundering ganyan. Uwi na kagad yan. Kaso hindi. Di ba nagtagal pa siya after nung nakita natin siya kay Pacquiao o evidence. So, ba't hindi hinuli ng pulis? Alam naman nilang may suspect siya sa pagpatay kay Roel Digamo, kay gobernador. Tumagal pa ng ilang buwan. Ibig sabihin, sa aking opinion, ang dito sumekbat, no, kay Tebes ay ang Interpol. Ito lang po ang sabi ni DOJ. The DOJ has confirmed the arrest of former Negros Oriental Representative Arnulfo Tebes Jr. Tebes was arrested by the Scientific and Criminal Investigation Police, PCIC, police pala no? Pero may kasamang Interpol dyan, in Dili, East Timor around 4 in the afternoon while playing at Top Golf Driving Range and Bar. At least, nahuli siyang happy.
Hindi siya nahuling nagkukubli sa isang sulok, sa madilim na kwarto, o sa kuweba. Piri mo, nag-golf sabay, golf, dalawang golf yun. Golf, 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 golf. Bar eh. Di ba? After ng golf, baka may kasama ka pang chikakas dun, ha? Alam nyo naman dyan sa mga golf club na yan. Dyan sa mga bar, uy, pajama. Di ba? What are you having? I'm just having a tequila. One tequila for her, please. Put it in my tab. Di ba, Tori? Di ba, Kuya Danny? Put it in my tab. Okay. Okay. Kwentuhan na. Di ba? Nasekwat siya ng Scientific and Criminal Investigation Police. Buti nga sa'yo. Ayaw mo kasing umuwi. Ha? Alam niya mga kababayan. He knows. Planado po yung pag-alis niya ng bansa. Yung papimedical siya dito sa bansang Amerika. Tapos biglang pumutok yon. Alam niya, planado yan. Alam nila Biglang pumutok yung pagkakapas lang kay gobernur o wala siya. Para sabihin, ay wala ako Hindi ko alam yan. Pero may mga witness Gunggong ka, kala mo makakalusot ka, yabang-yabang mo. At ang kagaguhan pa niya si Tevez, mga kababayan, naalala niyo yung tangang mayor ng Davao City ngayon, yung Baste, di ba? Pinare-resign niya ang Pangulo dahil wala daw love and aspiration for our country. Nako, nakisaw-saw yan si Tevez. Ayan sabi niya kawawa ang taong bayan. Tevez backs Baste Duterte call for Marcos to resign. Ayan, ikaw ngayon ang sinong mag-resign? Si Pangulo? Ikaw. Ikaw kasi saw-saw ka, kala mo makakabalik sa pwesto si Duterte? Nwe. Umaasa Kumampe, mga kababayan, sabi niya, I support and the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka. Wala kang malasakit. Kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Nakisaw-saw, sumipsip, himog puwet kay tangang mayor ng Davao. Tama rin si Boss Pulong na tinitira siya, in-example pa niya ako. Balak niyang gawin sa kanyang yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako ordinaryong tao. Tao si Boss Pulong, ibang klase yan. Pero sobra na, ang kapal na mukha. O ano pinagsasabi? Natanggal ba ang Pangulo? Napag-resign ba nila? Wala! Tevez, ikaw, anong gagawin mo? Ha? Magdasal ka na. At ano ka na? Sasabihin sa'yo, welcome home! Pero ang baksag mo, sa oblo. Pero yun nag-gold pa ang kupal. Ang daming kwarta pala. Saan ka kumukuha ng pera, Tevez? Ha? Biruin nyo yan, Parang yung napapanood lang natin sa mga criminal movies. Di ba? Ilang buwan kang, isang taon yata mahigit, ha? Biruin mo yun? Wala siyang trabaho yata sa Timor-Leste. Pero nakakapag-gold. Nakakapag-bar. Dami mo kwarta, kupal ka, ha? Sabi nga nung mga nabasa kong comment dun manlaban ka na lang daw. Bilisan mo, Tevez, manlaban ka na. Di ba? Akala nyo kasi merong forever na pagtatago sa batas. The law will soon catch up to you. Ayan. Tapos ang maliligayang araw mo. Unless, meron kang gagawin sa Timor-Leste. Ika nga Mane, mane, mane. Bubuhos ba ng pera dyan? Baka naman, may kakutsaba ka dyan, Kailan ka kaya maiuwi? Di ba, mga kababayan? At least, one man down. Who's next? Bantag or Kibuloy? Nasaan kaya si Bantag, no? Ang tibay ni Bantag. Hindi nila makita. Sa palagay ko, sa aking opinion, si Bantag,
namundok na yan. Oo. Ikaw ba naman, haba ng Sierra Madre range natin. Di ba, last na nasa Baguio si Bantag. Oh, sige. Hanapin nyo sa Baguio si Bantag. Kung nasa Baguio pa siya, malay nyo, ni hao. Ang latest na marites dahil daw magaling magtago ang mga Duterte, baka isasama si Quiboloy sa kanya. Baka ilalagay sila sa Pandorax box. Eto, isama na natin to, no? Bantag, mark it off. Put an X. Oblo, antayin na lang natin kung ma-extradite siya. Pangalawa, Bantag, sige, you will still have your glory days. And happy days ahead. Pero, time is running out. No? Mahuhuli at mahuhuli ka rin. Yung kasama niyang suspect, wala na. He already met his creator. Di ba? Yung kanyang katawang lupa, baka, ayun na. Wala na po. Babalik na sa lupa. Okay? Ito naman kayang isang ito. Ayan. Si wanted man ng FBI na ang tapang-tapang maglabas ng audio rant niya, no? At ginamit niya po lahat ang kanyang galamay kasama ang mga kaalyado niyang mga senador na si Robin, si Bato, no? Kung ano-anong pinagsasabi. Si Bato gusto pang maging personal bodyguard ni Quiboloy kung sakali daw siya ay haharap sa Senado. Si Robin naman, sabi, iapila sa Supreme Court. Sabi nga ni Robin, lahat na ginawa ng opisina ko, wag lang mailabas ang arrest warrant. Wala. Law is law. No one is above the law, Robin. Kayo, nila Bato, De La Rosa, Bongo, Tolentino, Mag-inang Bilar, Amy Marcos, Duterte, Subiri, kayo. Tandaan ninyo mga kababayan, isulat nyo na yan. Huwag nyong isulat sa tubig. Ha? Ilagay nyo na sa mga notes ng mga cellphone ninyo. No? Mamarkahan natin sila. Kung meron man silang ambisyon sa mga darating na national election, naging tambalos-los po sila. Dahil sa taong ito. No? Dahil sa kaibigan, mabuting tao daw po. Wala silang pakialam sa mga sinabi ng mga biktima. May mga biktimang nagpupursigi ng kaso sa laban sa taong ito. Pero itong 8 ito, no, wala. Mabuting tao daw siya. Yun ang tingin ninyo. Tingin ninyo siya ay sheep. Pero nung lapitan nyo, demonyo pala. Ano ang sabi dito? Sa GMA News Online, latest news, ikabit natin kay Bantag kasi mga man on the run. Di ba? Davao Top Cop expects no resistance from Quiboloy's followers. Yung pala yun. So, sabi nila, sana hindi gagawa ng resistance. Kasi bakit? Kung gagawa ng resistance ito, kagulo ito, baka may bloodshed pa. Di mag-glorify pa si Quiboloy. At masisisi na naman ang Marcos administration. Kayo ang violente, kayo ang gumagawa ng mga kaso-kaso, sinusupil ninyo, ginagang up ninyo ang appointed son of God. Hallelujah, amen, FU. Ito po sabi, we are ready for any eventuality. Yung eventuality, ito natin na sinasabi ko sa inyo, kaguluhan, resistance, or bloodshed. But I believe the peaceful citizens of Davao at ang mga follower ni Bulaang appointed son of God will remain calm and behave. Ayun po ang sabi ni Police Brigadier General Alden Delbo, Regional Director of Police Regional Office 11. Yan. Kaso ang problema mga kababayan, wala pa rin yung warrant of arrest. What's holding them up? Yung lower and upper house, what's holding them up? Yung mga sergeant at arms nila, di ba? Hinihintay namin
ang official transmittal from the Senate through the Sergeant at Arms with regards to the warrant of arrest of Bulaang appointed sa Duncan. Ha? Biruin nyo, baka hinihilot pa. Baka may humihilot pa kay Hontiveros sa mga congressman, wag yun nang ilabas kasi magkakagulo. Magkakagulo. Bakit magkakagulo? Ha? Bakit? Sige nga, paki-explain niya sa akin, bakit magkakagulo kung aarestuhin lang si Kibuloy? Ikukulong sa Senado o sa Kongreso? Bakit? Ano ba si Kibuloy? Siya ba yung sa Vatican? Siya ba ang presidente ng Pilipinas? Bakit magkakagulo? Di ba? Dahil sinabi niyang mangyari na ang mangyari? Eh di sige. Lumabas siya sa parang yung kanta ni Bon Jovi na Blaze of Glory na awit. Sabi niya, "Shut now, I'm going out in a blaze of glory. Lord, I never drew purse, but I drew purse blood. I'm a devil's." Di ba, Kimoloy? Yung ba, yung team song mo, pag ganyan, ha? Kaya ayaw nilang, dinidili-dali, isang linggo na, mag-iisang linggo na, no? Di ba, yung House of Representative, 15 naglabas na sila. Pero, magba-22 na, wala na, magbi-break na kayo. Wala pala eh. Puro pala kayo kwento eh. Hanggang kwento lang kayo, hanggang media lang yata. Hindi nyo pala talaga kaya si Kibuloy eh. No? Natatakot ba kayo? Baka manghingi siya ng 10,000 angels mula sa langit? Di ba? Inaantay ng pulis. Wala pala. Kami nga dito tuwang-tuwa nung pinirmahan ni Subiri yung warrant. Pero pala? The enforcement is buladas. The enforcement is too slow. Walang ya kayo. Diba? Tatakot kayo. Baka biglang maglabasan yung mga kampo ni appointed son of God sa impyerno. Diba? Anak ng siopaw naman. Takot na takot pala kayo. Wala pala kayo. Hanggang kwento lang. No? Yung mga kababayan, ganyan tayo ginagago. No? Buti na lang si Tebes. Nahuli na. Ang tanong, paano ma-extradite yan? Malamang dito, sisisihin dito, ang gobyernong Marcos. Yan, yung mga pro-Kibuloy, pro-Duterte, ng mga dutae, mga bulaan, no? Mga sinungaling. Ang gagawin dyan, i-blame kay Pangulong Bongbong Marcos or may ngangaw-ngaw na naman isisisi kay First Lady o di kaya kay Ninong Martin. Yan po. Yan ang naratiba nila. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.